inakusahan niya akong mahilig sa may asawa, kaya pinatulan ko ang asawa niya. Hi Pocoyo, tawagin niyo na lang akong Rina. 27 years old at taga-barangay San Isidro. Sa totoo lang, hindi ako mahilig makialam sa buhay ng may buhay, pero mahilig akong makipagbiroan. Mabilis akong maging close sa mga tao, lalo na sa mga lalaki, pero asaran lang yon. Walang mali siya. Ang kaso, may isang kapitbahay kami na parang allergic sa kasiyahan ng iba. Iisa lang barangay namin pero magkaibang mundo kami. Siya si Marivic, 37 years old, nakilala sa lugar namin bilang reyna ng palengke sa pagiging bungangera at chismosa. Parang may CCTV sa dila niya, lahat ng galaw mo may ulat siya sa iba. Nagsimula ang issue isang hapon noon. Nagiinuman ang mga lalaki sa kanto at nadaan ako para bumili ng yosi sa tindahan. Natural, nag-joke ako. Tawanan lang yung mga lalaki, pero ayun na, kinabukasan, kumalat na raw sa bibig ni Marivic na mahilig daw ako sa may asawa. Noong una, inis lang yung nararamdaman ko, pero habang tumatagal, kahit saan ako lumingon, ramdam ko na pinapansin niya ako, yung tipong kinukurap-kurapan habang bulungan ng mga kachismisan niya. Ako pa ba? Kung gusto niya ng palabas, bibigyan ko siya. Actually, 1 year pa lang ako dito sa lugar na to. Galing kasi ako sa Olongapo. Isang gabi nun, habang bumibili ako sa sari-sari store, lumabas yung asawa niya, si Kuya Jun. Matagal ko na rin siyang kakilala, tahimik, hindi pala away at higit sa lahat, gentleman. Nagbiro lang naman ako. O Kuya Jun, baka gusto mo naman akong samahan maglakad pa uwi, madilim sa kanto. Nagulat ako at tumawa lang siya, tapos sumama nga. Doon nagsimula, hindi ko naman talaga siya type, pero aaminin ko, natuwa ako sa idea na si Marivic mai-stress nang wala sa oras. Ilang linggo lang, mas naging close kami ni Kuya Jun. Minsan, dumadaan siya sa bahay para ayusin yung sirang gripo o tutulungan ako magbitbit pag mabigat ang pinamili ko. Hanggang sa isang gabi, inaya niya akong magkape sa bahay ng kapatid niya. At doon, hindi lang kape ang ininom namin. Kumain din kami ng mga istorya ng buhay-buhay. Hindi ko ipagkakaila na parang mas close kami tignan sa oras na yon, kaya alam ko na ang isipin ng iba. Hindi ko rin ikakaila na alam kong mali, pero sa isip ko, siya itong nanguna sa chismis. Bakit hindi ko gawing totoo? Pagkalipas ng ilang araw, ayun na, sumugod si Marivic sa harap ng bahay ko. Dahil sa araw na yon, sa totoo lang, wala namang nangyari sa amin na dapat niyang ikatakot. May respeto pa rin ako sa sarili ko. Sigaw siya ng sigaw. Mahilig ka sa may asawa. Nilandi mo ang asawa ko. Tahimik lang ako na nakatayo, umiinom ng kape ko. Nang hindi na siya tumigil, lumapit ako at bumulong pero dininig ng lahat. Marivic, hindi ko nga gusto ang asawa mo. May boyfriend ako at nakakotse siya. Lahat ng mga kapitbahay namin natahimik, pati yung mga kachismisan niya. Tapos, parang mas lalong masaktan siya, ngumiti lang ako at pumasok sa loob ng bahay. Yes, may boyfriend ako at taga-Olongapo din siya. Kinausap ko na din ang boyfriend ko tungkol dito at pumayag naman siya. Simula nung araw na yon, parang naubusan siya ng bala. Oo, nagtry pa rin siyang magparinig, pero ramdam ko na hindi na kasing tindi ng dati. At si June, well, bumalik sa dati. Tahimik, pero kita ko minsan, pag dumadaan ako, may ngiti pa rin siya sa gilid ng labi. Hindi ko ito sinasabi para ipagmalaki na tamang ginawa ko. Alam kong mali sa moralidad at sa batas ng relasyon. Pero minsan kasi, sa mga taong walang tigil kang hinuhusgahan, masarap ipakita na kaya mong gawin totoo ang sinasabi nila. Hindi dahil gusto mo, kundi para matuto silang magbantay ng sariling bakuran bago manghimasok sa bakuran ng iba. At para sa lahat ng Marivic sa mundo, kung ayaw mong masaktan, huwag mong gawing libangan ang buhay ng kapitbahay mo. Dahil minsan, mas mabangis ang katahimikan ng taong hindi mo akalaing lalaban. Bukas, babalik na ulit ako sa Olongapo dahil dumating na yung boyfriend kong may kotse na susundo sa akin. Yun lang ang kwento ko Pocoyo sa isang taong paninirahan ko dito sa San Isidro. Ako si Rina.